Mga balitang pambansa. Binanatan po ni Vice President Sara Duterte ang Pangulong Marcos Jr. at si Congressman Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, tila wala raw ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno. Sa gitna pa rin niya ng anomalya sa flood control projects. Agad namang bumuwelta ang palasyo at tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ng bise. Matatag daw ang gobyerno pero pilit ginigiba ng mga nagbubulag-bulagan kagaya ni VP Sara. Binira rin ng bise si Romualdez. Hindi na raw nakagugulat na nadawit ito sa anomalya sa flood control. Sa katunayan, nakaka-kickback din daw sa iligal na pasugalan ng pinsa ng Pangulo. Itinanggi naman ni Romualdez na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Ang dagdag pa nga ni Romualdez, nakalulungkot daw na ang mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo ang sa ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. Nakatakda na ring imbestigahan ng DPWH ang posibleng mga ghost insurance na konektado naman sa mga bogus na flood control project. Sa panayam po ng programang ito, sinabi mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na kung ghost project ang isang proyekto, malamang ay ghost o peke rin ang insurance coverage nito. Lahat kasi ng proyekto ng DPWH ay kailangan ng insurance o retention bond bago pa sila mabigyan ng pahintulot na magsimula sa kanilang proyekto. Importante na masuri muna ito. Kaya kung bogus ang proyekto, malamang ay bogus umano o bogus din daw ang insurance. Dahil dyan, nakatakdang makipag-usap si Dizon sa mga insurance companies para maimbestigahan ang mga kumpanya ukol sa retention money. Kung meron man, kailangan habulin po yun. Pero posible po talaga na meron kasama din sa sindikato pati yung mga insurance companies para magbigay ng peke o sabi mo nga, Sir Ted, na ghost retention bond. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa iba pang balita, mariginiit ng kampo ng mga biktima ng drug war na kailangan nila na buhay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para masimulan po ang paglilitis sa kanya sa ICC. Sinabi yan ng kampo ng mga biktima ng drug war kasunod ng bali-balitang natagpuan daw na walang malay sa kanyang selda ang dating Pangulo. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kapag pumanaw daw si Duterte ay mawawala rin ang kaso at walang hustisyang matatanggap ang mga biktima ng drug war. Kaya kaisa daw sila ng pamilya at taga-suporta ng dating Pangulo sa panawagan na dapat mabantayang maigi ang kondisyon ng Pangulong Duterte sa ICC. Sinasabi nga namin ang mga biktima, ang kahuli-hulihang tao na magsasabing, pabayaan nyo na yan. Kasi kailangan po namin siyang buhay para magsimula ang trial. Kaya sa totoo, kung apektado yung supporters, apektado din yung mga biktima ng krimen. Kasi kapag namatay si Duterte, wala. Kaput. Wala ang kasong ito. Kaya ang aming hiling sa kanya, sabi nga, happy birthday, many more birthdays to come, at sana mabuhay ka pa ng mas matagal. Yan nga po ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!